Mas paiigtingin pa raw ng NGCP o ng National Grid Corporation of the Philippines ang pagbabantay sa mga linya ng kuryente sa buong bansa sa gitna ng mga bali-balitang baka madagdagan pa ang mga pag-atake sa kanilang mga pasilidad. May natanggap daw kasi silang ulat na ilang grupo ang nagpaplano di manong magsagawa ng terror activity sa Mindanao. May report si Mark Salazar. Kritikal na petsa para sa Department of Energy ang May 8, bisperas ng eleksyon, hanggang May 13 o hanggang makumpleto ang transmission of votes ng mga probinsya papuntang National Board of Canvassers sa Maynila. COMELEC has provided us with the list of the voting centers, canvassing centers, kasi yun yung pinaka-importanting may power. Ang pinaka-target talaga na walang failure of election because of power deficiency. Pero paano kung ang target ang power supply para isabotahe ang eleksyon? Sa inilabas na advisory ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines, may natanggap umano silang ulat na ilang grupo ang nagpaplanong magsagawa ng terror activity, partikular sa Mindanao. Nakagapang sa buong kapuluan ang transmission lines ng NGCP. Sa Mindanao, mahigit 7,000 ang power installations na dapat bantayan. Maski maglagay ho kayo ng tag-isang security guard or maski na tag-isang sundalo, ano hong magagawa ng isang tao laban sa isang grupo ng mga lawless element? Officially, wala kami natanggap, pero ang alam namin, the threat is there. Kasi, di ba, palagi namang may mga nangyayari mayat maya eh. In fact, we just had Tower 95 and 96. So, yung threat nandun. Pero ano ang garantiyang hindi ito mauulit, lalo na sa eleksyon? There are units on the ground who coordinates on this, and intelligence units na nagte-take charge dito in coordination with the PNP. Dahil imposibleng postehan ng mga pulis at sundalo ang lahat ng lugar, mas paiigtingin daw ang intelligence operations sa mga alam nilang kritikal na lugar. There are traditional areas naman na yung mga bombing incidents nangyari at pwedeng mangyari ulit doon sa mga areas na yun. Mark Salazar, GMA News.